ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka hardware store sa Davao City gitulis moabot sa kapin 80,000 pesos nga cash ug alahas na tangag sa tulisan. 63 anyos nga lalaki gisulayan og dagit sa Maguindanao del Sur. Duha ka sospek dakpan human gidumog sa katawhan. Environmental Advocacy Group sa Davao City girekomenda ang istriktong pagtuman sa segregation ug waste management aron maminusan ang basura sa sanitary landfill. Ug sa RTV Presents, Barangay Tambubong sa Davao City, giruso nga ideklarang Philippine Eagle Critical Habitat. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sa pool sa CCTV ang pagpanuli sa usa ka hardware store sa Barangay Mintal sa Davao City. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara, mipalit pa ang maong suspect sa hardware store og electrical tape una mideklara og tulis. Sumatotal iyang natangag ang nasa 80,000 pesos cash ug alahas sa tag-iya sa maong hardware. Mipalit matud pa og electrical tape kining lalaki nakasuot og helmet nga misulod sa hardware store sa Bandera Española Street, Purok 10, Barangay Mintal, Davao City, mag-alas 6 Huwebes sa gabi. Mibayad kini og usa ka gatos pesos. Dihang miduol na sa counter ang tag-iya aron mokuha og kambyo. Dinhi na kini mideklara og tulis. Dayon kasa sa iyang bitbit nga pusil. Napugos na sa paghatag ang tag-iya sa ilang kita nga mobalor sa 10,000 pesos o gikuha sab ang iyang mga suot nga bracelet, earrings ug tulo ka singsing nga mobalor matud pa sa 70 hangtod 80,000 pesos. Mag-change ko sa iya og 50 niya. Paglakaw niya diha, wala wala kay ko kabantay nga nag-hold up na dayto na sa CCTV. Dito na nako nakita nga gikasan na gyud niya tong kuan, yang 45 man daw to ingon sa police, 45 daw to. Wala na matud pa misukol ang biktima sa kahadlok, basin og posilon siya. Maayo na lang kay na-deposit na sa bangko ang ilang kita sa buntag. Karon ginangita siya sa akong cellphone, naka-charge akong cellphone niya. Nako dito ko nakuyawan sa cellphone kay naabiyatan na natong mga kuan diha transaction ana. So akong gibuhat nagpakuyap-kuyap jud ko ko sir, makuyapan ako ana. Nag-ano na ko ya mo to ni ana siya lingkod lang diha ayog sunod ana. Wala na ko nagunahon nagbukod sir. Uy kay baril ba yan no? Wala po ko nagunahon nagkuan. Pila na po kusog nako ba kay siya. Gipanubayan na sa kapulisan ang maong insidente sa pagpanulis. As of this time, sir, nagkuha pa og kanang mga CCTV footages ang ato investigator, sir, no, from PS9 Tugbok para makatabang sa investigation nga gikandak ron sa ato ang kapulisan, sir. Sara gipanganti sa kapulisan nga ilahagi mailhan ug madakpan ang maong tulisan. Sara. Okay, daghang salamat, Argel Relator. Nasikop ang duha ka mga lalaking sospek ug nakatilaw pa og kulata gikan sa katawhan human misulay kuno og dagit sa 63 anyos nga lalaki sa Maguindanao del Sur. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa video, makita kining nakahapa og nakaposas na ang mga kamot ni ining duha ka mga lalaki tapad sa ilang gisakyang kotse samtang napalibutan sa daw naglagot nga mga residente sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Taod-taod. Gipasakay na kini sa police mobile apan diyang nakasakay na. Gidumog kini sa ubang mga residente og gikulata. Hinoon nakontrol kini sa PNP ug nadala ang maong mga lalaki sa Dato Piang Municipal Police Station, Apan. Ang kalagot sa mga residente, padayong gipahungaw, pinaagi sa pagguba sa nabiling sakyanan sa maong mga lalaki. Naibawan nga
Na corner di ay ang maong mga lalaki nga residente sa Digo City ug Lanao del Norte atol sa hot pursuit operation sa PNP. Kini human misibat diyang misulay og dagit sa 63 anyos nga lalaking mananagat sa barangay Raja Buayan sa lungsod sa Dato Piang. Habang sakay ito ng kanyang payong-payong at panandaliang gumilid sa tabi ng kalsada ay biglang dumating naman itong sasakyan ng mga suspect at sa pilitang ipinapasok doon sa loob ng sasakyan ng mga suspect itong ating matanda na biktima sana ng pag-kidnap. Apan misukol matud pa ang biktima, naka-eskapo ug nagapangayo og tabang sa mga residente sa lugar. Hinungdan nga misibat ang maong mga suspect. Sa gipaygayong interrogation sa PNP, wala gibutyag sa mga suspect ang motibo sa pagpandagit. Sa ngayon, limitado kasi yung binibigay ng mga information itong ating mga suspect kung ano ba yung dahilan kung bakit nila ito ginawa doon sa ating biktima. Blanco sab kuno ang biktima sa motibo sa mga suspect. In fact, hindi niya rin kilala yung ating mga suspect at wala rin siyang nare-receive na anumang banta sa kanyang buhay. Giandam na sa PNP ang tukmang kaso batok sa mga suspect. Ginakuan pa kini og payag lakip na ang biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Human gisuspende ang operasyon sa Davao City Sanitary Landfill. Giplano sa City Government of Davao nga gamito na ang bagong tukod nga sanitary landfill. Apan sumala sa Environmental Advocacy Organization, masubli lang gihapon ang problema sa landfill kung dili madisiplina ang katawhan ug dili istriktong mapatuman ang balaod sa pag-segregate ug pag-recycle ug basura. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ang kaniadto gawa sulod ng mga garbage trucks sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Karon, nakasirado na ang landfill. Wala na say nangabot nga garbage truck. Kini human gisuspende sa DNR 11 ug Environmental Management Bureau 11 ang paglabay og basura sa sanitary landfill. Human ang nahitabong pagdahili sa basura o trash slide niadtong May 20 sa hapon. Sumala sa Environmental Advocacy Organization nga Interfacing Development Interventions for Sustainability Incorporated o EDIS, gikinahanglan og istriktong pagpatuman sa Ecological Solid Waste Management Act. Magsugod kini sulod sa panimalay. Pakusgan sab sa matag barangay ang waste management labi na sa pagtukod og Material Recovery Facility o MRF. Sa ilang pagpanubay, pipila lang ka barangay ang dunay functional nga MRF. Kita nato again mixed waste siya and based sa data sa ato ang Senro sa City Environment Natural Resources Office, more than 80% sa ato ang basura are biodegradable. Dapat ang barangay local government unit ang naga manage ana, no, so dapat din na siya mo ato sa ato ang landfill. So but again, no, because of kaning wala kaayo or dili tarong ang pag-implement sa atong balaod, namhalo-halo ang atong basura and tanan nagaadto na lang sa landfill. Karong suspendido ang operasyon sa landfill. Gamito na matud pa sa LGU Davao ang bag-ong gitukod nga sanitary landfill nga nahimutang duol sa kasamtangang landfill. Apan sumala sa IDIS, bisan pa man bag-o ang landfill kung dili batasanon sa mga Davaoenyo ang pag-segregate o pag-recycle sa basura, dali ra gihapon mapuno ang basurahan. So kung padayon lang gihapon kung walay mag-change, no, sa atong behavior sa mga katawhan and coupled with strict implementation sa atong mga policies, same problem ang makita gihapon nato even though katong new sanitary landfill na nga to ang i-open or gamiton kay same basura lang gihapon ang mo ato dito. Sa Mintal Resource Collectors Association, makita ang kadaghan sa mga recyclable materials nga posibleng hagbay ra naabot sa landfill kung wala nila kini nakolekta. Diversion ang ilang ginahimo aron ang residuals lang ang maabot sa landfill. Ang ilang mga nakolektang recyclable materials ginahimo nilang bag-ong gamit sama na lang sa pot holder, rugs, tote bags, condiment bottles ug uban pa. Sa balay pa lang maging madisiplina tano kay ngano kita man naga-create og basura, kita nagabuhat og basura nato sa sulod sa panimalay. So ang atong mga anak tudluan pa lang paano pagsigrit bisan sa small thing nga mga naka-cellophane diha or sandubag or mga sako nga gagmay.
Hinoon na matikda na matud pa nila nga mas daghan na sa katawhan nga duol sab sa mga komunidad sa Mintal ang ginabatasan na ang pag-recycle. Mas nadaghan ang nakulikta namo nga mga recyclables. As in, murag basta left and right ang may nagatawag, may nagapakuha, may nagapakolekta sa establishment or household. Giawag sa DNR ang mga Davaoanyo nga mag-segregate og basura aron maminusan ang mga basura nga moabot sa landfill. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Good news alang sa mga motorista kay dunay gilaumang big time rollback sa presyo sa lana sa musunod nga semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading. Giban na ba na nga naa sa 4 pesos kada litro ang ikunhod sa presyo sa gasolina. 7.8 pesos kada litro sab ang posibleng iubos sa presyo sa diesel ug 9.10 pesos sa kada litro sa kerosene. Posible pa kanang mausab karong adlaw nga uling adlaw sa trading. Sumala ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, lakip sa mga ginalantaw nga hinungdan sa pag-ubos sa presyo sa lana ang padayong hisgutanan sa Amerika ug Iran. Napalgang patay ang 16 anyos nga lalaki nga mag-upat ka adlaw na nga missing sa kadagatan sa Haji Muhammad Ajul sa Basilan. Biktima gituuhang nalumos human mitikyaob ang gisakyang bangka nga gikan na malit og panghanda alang sa Idil Adha sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Nadugta na apan doon na pa'y suot diyang napalgan sa mga residente ang patayng lawas sa usak ka lalaki nga naglutaw sa kadagatan sa barangay Basakan, Haji Muhammad Ajul sa Basilan, Huwebes sa buntag. Ang 16 anyos nga biktima nga taga Manalipa Island, Zamboanga City na ilan rahuman nakigtambayayong ang kabanay. Matud sa Coast Guard Station Haji Muhammad Ajul, pauli na ang maong biktima kauban ng iyang igagaw sakay og bangka gikan sa mainland sa Zamboanga City human nangumpra niya atong Domingo sa hapon. Apan, mitikyaob sa laod ang bangka gumikan sa daot nga panahon. Nagbili lang sila ng panghanda para sa Idil Adha. Nung pagbalik nila, naka-encounter sila ng malalakas na alon, tapos tumaob yung bangka. Bali, may kasama siyang isa, yung pinsan niya. Yung pinsan niya is naka-survive. Na-turn over na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginakuwaan sa kini og pahayag. Subling nagpaymangno ang PCG ngadto sa publiko nga likayan ang maglawig kung dunay pagdaot sa panahon. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Posibleng mas mukusog pa ang bagyong Doming nga misulod na sa Philippine Area of Responsibility kaganinang buntag. Sa latest bulletin sa Pag-asa, una mag-ugto kaganina. Ulheng nasiplatan ang sentro sa bagyo sa gilayong 1,265 kilometers sidlakan sa southeastern Luzon. Posible pa kining mas mukusog isip typhoon sa weekend. Sumala sa Pag-asa, ubos gihapon ang tsansa niini nga maglandfall apan magpaulan ang trough o extension ini sa pipila ka bahin sa nasud. Dungan ini ang epekto gihapon sa southwesterly wind flow ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og halapad nga pag-ulan sa Mindanao ug dunay tsansa sa kusog nga ulan nga posibleng magpabaha o magresulta sa landslide. Busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso. Usa ka wala pa mailhi nga patayng lawas ang napalgan sa Kahumayan sa Digo City. Miyerkules sa gabi dihang makadawat og report ang kapulisan nga usa ka patayng lawas ang napalgan sa Kahumayan sa Sitio Santo Niño, Barangay Igpit sa Digo City. Sumala sa witness nga nanulo ni adtong higayuna sa Humayan. Nakita niya nga nakakulob ang lalaki nga suot ang itom nga pantalon, itom nga rubber shoes, gray sweatshirt ug white bull cap. Sa inisyal nga pagpanubay sa Davao del Sur Forensic Unit, walay nakitang samad o foul play sa kamatayon sa napalgang patayng lawas. Giawhag sa Digo City Police Station nga kung nawalaan kamo og kabanay nga haom sa paghulagway nga sa suot sa patayng lawas, gilayong makig-alayon kanila. Gipaspasa na sa DPWH Region 11 ang pagtukod og Bailey Bridge, kontemporaryong tulay isip hulip sa nahugmak nga Kaliawa Mandog Bridge niadtong Mayo 19 sa Davao City. Sa pahayag sa ahensya nga nakuha sa GMA Super Radio Davao,
24 oras na ang pagtrabaho sa lugar aron dunay maagyan ang katawhan ug mga motorista ug dili na kinahanglan pa nga motuyok sa layo nga ruta aron makalahos sa sentrong bahin sa syudad. Una nang gilaraw sa ahensya nga matukod ang temporaryong tulay sulod sa usa ka bulan sukad ang insidente. Nagpasidaan ang DPWH-11 ngadto sa publiko nga motuman sa mga traffic advisory ug safety measures sa lugar aron masiguro ang kaluwasan. Nasayrang ang nahugmak nga tulay na tukod niadtong 2017 nga mokantidad og 184.5 million pesos. Kainumdumang una ng gibutyag sa DPWH-11 nga force majeure o wala gituyo ang hinungdan sa pagkadaot sa tulay tungod sa kakusog sa bulog sa tubig sa sapa o pagkakankan sa yuta human masinati ang bunok sa ulan. Gisugda na sa DSWD Region 11 ang second quarter payout sa social pension alang sa mga kabus nga senior citizen sa Davao Region. Sa pahayag sa DSWD 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, moabot sa kapin 262,000 ka benepisyaryo sa tibok rehiyon ang target nga mahatagan og 3,000 pesos nga ayuda aron matabangan sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sama sa pagkaon, tambal ug uban pang galastuhon. Kung tanong nakig-alayon ang ahensya ngadto sa mga lokal nga panggamhanan alang sa hapsay nga payout. Dungan ang pag-auhag sa mga benepisyaryo nga sayron ang schedule sa payout, pinaagi na sa Senior Citizens Chapter Presidents ug Office of the Senior Citizens Affairs. Paraing gisiguro sa ahensya nga panalipdan ug atimanon ang mga katigulangan sa riyon, pinaagi sa mga programa alang sa sektor. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mas gipahugdan sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City ang kampanya Batok Red Tape, pinaagi sa paglusad og Digital Citizens Charter. Si Efren Mamak sa detalye. Kung sa mga fast food restaurant, dunay kiosk kung asa pwede ka mag-order og pagkaon sa General Santos City. Dili man pagkaon inay impormasyon. Gani sa lobby sa City Hall, ang service kiosk sa usa ka Digital Citizens Charter mas paspas nimong mahibaw-an online ang mga gikinahanglan nga proseso, documentary requirements o gina-expect nga service timeline sa tanang mga opisina sa LGU on a big screen. Matod sa LGU, usa kini ka inisyatibo aron mabatukan ang red tape o pagkalangay sa pag-avail og serbisyo sa gobyerno gumikan sa bureaucracy. Ang maong Digital Citizen Charter gilusad karong bulan sa Mayo nga kabahin sa pag-obserba sa Ease of Doing Business Month. Pinapapadali po natin yung information para sa ating mga mamamayan for transparency. Gumikan niini makaibalusab ka sa mga empleyado sa gobyerno nga mag-asikaso sa imong request. Apan kung dunay paggalangan, mamahimo sab nimo silang i-report. Pag hindi yan nagawa ng gobyerno, pwede yan siyang kasuhan under the RA 11032. At meron niyang kaakibat na penalty sa isang government employee na mapatunayan na naglabag. Kauman si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Kinahanglan og mas istrikto ug waylangan nga aksyon aron mapanalipdan ang nasudnong langgam nga mao ang Philippine Eagle kansang kaliwat hapit na mahurot. Ani ay ikaduhang hugna sa RTV Presents ni John D. Esteban. RTV presents Hulga sa Kaliwat. Katambayayong sa Philippine Eagle Foundation o PEF ang indigenous people. Ang Obo Manovo sa Barangay Tambobong, Baguio District sa Davao City sa pagpanalipod sa Philippine Eagle sa Lasang. Kaniadto, ang tribo mangayam og agila, agig subay sa ilang tradisyon aron himuong pagkaon ug gituuhang dakong hulga sa ilahang mga binhing mananap apan wala na karon.
Gipakita ni Dato Joel Unad sa GMA Regional TV ang mga bukog sa mga napatay nga ihalas nga mananap kaniadto. Kini aron maedukar ang mga bag-ong tubo kung unsa ka importante nga maprotektahan ang nasudnong langgam ug uban pang ihalas nga hayop. Para maghatag og advokasya sa mga kabataan nga kini ang atong ginabuhat nato, ginadakop ni nato, atong ginakaon, pero karon dili na pwede. Kay ato na ning gi-declare nga alipuan karonan. Sa English pa, critical habitat. Grabe so ang pilabut ang gibusil diri nga dagko na kay Pilipinas. Ngano threat siya sa inyo, sir? Una hulga. Kay Wa man kasabot ang tribo. Tapos sa idea unsang pagpreseptum para tagiton ang bata. Abet ang mga hayop tagiton. Ni-adjust mi. Subo palandungon nga ang lasang nga maoy ilahang natural nga gipuy-an hinay-hinay nang gipulpog sa kahakog sa tawo. Makapasubo ug makapag-uol kay nagpadayon gihapon ang pag-target o pagpatay sa atong nasudnong agila. Usa na diha ang batanong Philippine Eagle nga gipusil sa usa ka mag-uuma niadtong 2013 sa Magpet, North Cotabato. Si Mangayon nga gipusil og marble gun sa walang pako sa barangay Mangayon, Compostela, Davao de Oro niadtong July 2024. Kini nga Philippine Eagle namatay niadtong 1980s sa Bislig, Surigao del Sur human matagak dihang giputol ang giitlugang puno. Dinalian nga aksyon ang gikinahanglan aron maluwas ang atong nasudnong langgam. Aron masiguro ang ilahang kaluwasan, hugot ka giduso sa konseho nga ideklarang Philippine Eagle Critical Habitat ang yutang kabilin sa Ubo Manovo sa barangay Tambobong. Kini nga lakang moprotekta sa 2,964 hectares nga luna sulod sa Panigan, Tamugan watershed. Diin na kumpirmang dunay presensya ug itluganan ang Philippine Eagle. Gani dunay nakita nga juvenile Philippine Eagle sa maong dapit ning baguhay lang. Usa ka talagsaong talan-awon. Nakita kini ato sa gipahigayong on-site habitat assessment niadtong unang semana sa Mayo. Be stricter laws no sa pagpatuman sa zoning ordinance nato. Kato mga areas nga gitawag nato no human activity, forest protected area, di na gid siya pwede pasudlan. There will be bantay bukids to make sure nga di gid siya di masudlag mga poachers o kanang mga land grabbers o mga illegal occupants. And katong mga nani mga nag-iyag yuta dito sa area nga ma-appeal sa pagdeklara no nga critical habitat, di na sila pwede they will be di na sila pwede improve sa ilang mga balay dito, padakan pa nila, but they can introduce repairs. We are just preparing the necessary resolution, adapting the resolution from the Watershed Management Council para ma-declare ang Barangay Tambobong as the Philippine Eagle Critical Habitat. Walay hunong ang paningkamot sa Philippine Eagle Foundation sa pag-atiman sa atong mga agila ug atong mga eagles in captivity. Usa kanila si Pangarap. Midugang sa ihap ang anak ni Agila ug sinag, si Bayani, nga nahimugso pinaagi sa Cooperative Artificial Insemination sa National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. Hilabihan ang pag-atiman kaniya sa Philippine Eagle Foundation. Usa si Bayani sa gilaumang mupadayon sa iyahang kaliwat. Simbolo sa nasudnong kalig-on. Sa mga hulga, daw ikaw ulipon. Imong korona mubarog sa garbo. Ang kabilihon wala masabtan sa sakto. Unta ang danag mo dili mo silop. Ang tao unta makaamgo sa mga sayop. Hinaot mulabong ang puloy-anan. Aron ang tulin nga lupad, magpadayon sa kawanangan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Miubos ang plitihan sa May West Corporation Incorporated alang sa mga sakyanan nga mutabok sa Island Garden City of Samal gikan sa Davao City and vice versa. Sa pahayag sa May West nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, mamahimo na lang sa 120 pesos ang pliti sa mga motor gikan sa 130 pesos. Tricycle sa 260 pesos gikan 280 pesos. Light vehicle sa 325 pesos gikan sa 350 pesos. Bongo Elf ug ubang light cargo sa 390 pesos gikan 420 pesos. Ana lang sab sa 1,040 pesos ang pliti sa 6-wheeler truck, 10-wheeler truck sa 1,300 pesos, 20-footer truck sa 3,900 pesos, samtang ang 40-footer ana sa 5,200 pesos. Samtang doon na sa 25 pesos nga singil alang sa mga
sa matag sobra nga pasahero sa mga sakyanan gikan sa gitaganang ihap. Nagsugod kini adlang Lunes, May 25. Kay dumdumang nagpatuman og usbaw sa plitihan ang maong kompanya sa miaging bulan. Mga kapuso, ugma na ang much-awaited Sparkle Run. Lakip sa mga makauban sa mga runners si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza nga nakuha na ang iyang race kit alang ugma. Pipila sa mga mudagan sab sa nagkadayang kategory sila Asia's multimedia star Alden Richards ug pambansang Ginoo David Licauco. Ana asab ang pipila ka PBB Celebrity Collab Edition stars ug uban pa. Alang sa mga musalmot, sundod lang ang guidelines aron siguradong fun ang run ninyo with Sparkle Artists. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.